I-I-T-I-I-T-I-I-O T-I-I-T-I-I-T-I-I-O I-O I-O T-I-I-T-I-I-O I-O T-I-I-T-I-I-T-I-I-O T-I-I-T-I-I-T-I-I-O I-O T-I-I-T-I-I-O Okay, dumako tayo dito. Dito kay Shelo Magno tungkol sa PhilHealth. May lilinawin lang tayo. Conditional po yan. Bibigyan kayo ng pera ng gobyerno pero kailangan nyo magpagamot, kailangan nyo padala sa eskwelahan yung mga anak nyo, kailangan mag-upgrade ng skills. Kasi malinaw na kapag nagbibigay ng ayuda, kailangan may exit program mula sa kahirapan. Dahil anti-poverty, anti-inequality program siya. Diba? Sa kabilang Ano naman? tagda, ano yung mga nadagdagan? Ay, medyo Ayan. Ano dagdag. ang mga gainers? Ang pinakamalaking gainers, syempre, ay ang DPWH. Hindi na humihingi ng dagdag na budget, pero nadagdagan pa ng mahigit 200 billion pesos. Syempre, ang mainit na usapin po ay yung AKAP program ni Speaker Romualdez na last year ay naisingit na yan. This year po, nagbigay ng 26 billion pesos at ang sinasabing hatian ay 21 billion daw sa House of Representatives at 5 billion para sa Senado. And then, Oy, Genevieve Maratas, hello po. Pakibati po anak ko, birthday ngayon. Brandon Maratas, happy birthday from mama mo, Genevieve Maratas. Shoutout sa'yo, Brandon, happy birthday. meron pa pong ang Senado natin nadagdagan ng sarili nilang budget by 1 billion at ang House of Representatives dinagdagan yung sarili nilang budget by 18 billion. Parang mas Alam mo ako gusto ko lang linawin sa inyo, hindi rin ako pabor, hindi rin ako actually totally pabor dito sa budget. Pero wag naman natin isisi sa presidente. Kasi nga, alam niyo po ba, sa December 13, nag-i-invite po ang presidente na dumalo ang mga senador para tulungan siya sa pag-aayos ng bill or etong budget for 2025. At ang masama nga po, etong si Win Gatchalian, Jingo Estrada, Subiri, hindi pupunta. Ayun po yung inaano natin. Huwag natin isisi sa presidente yung nasabing budget ng 2025. Kasi naman po, dala-dala yan ng Senado at Kongreso. Ngayon, dapat kung hindi sila sang-ayon sa ganon, hindi nila pinirmahan ng iba dyan. Oy, happy birthday din kay Leaf Morgan sa kanyang anak na si Son Connor, 21 years old. Happy birthday, Connor, from your Leaf Morgan. Diba? Pero yung, alam mo, Ma'am Shelo, yung ginagawa mo kasi, sinasabi mo sa taong bayan na naglabag ang gobyerno dito sa PhilHealth. Bakit hindi mo makita yung pagkukulang ng PhilHealth? Sa totoo naman, alam mo naman yung pagkukulang. malaki yung House of Representatives na ganun dinivide niya per head, malaki din. Malaki yung sa Senado. So yan po yung mga ilan sa mga malalaking items na nagdagdag bawas dito sa budget po na pinopropose para sa 2025. Okay. Ngayon, yun kung sa Ayo nga pala, Mami. Happy birthday po si Mami ni Mami Irene. Birthday po nung isang araw. Happy birthday po, Mama Maria Paz. Happy birthday po, Mama Maria Paz. Nung isang araw, birthday niya. Happy birthday po. mainit na usapin, ano? Kasi mukhang hindi naintindihan ng mga tao na yung subsidiya na tinanggal para yun sa mga mahihirap. At yung premium naman, yung mga direct premium payers ay yung mga taong miyembro at kinakaltasan kada sweldo ng kanilang PhilHealth contribution. So, ano yung mangyayari? Kasi sabi nila, marami namang mga excess funds ang PhilHealth. So, kahit hindi mo nabigyan ng subsidiya,
pwede pa rin tumakbo ng walang aberya. Alam niyo po, kailangan nating i-differentiate at linawin yan, yung excess fund versus surplus fund. So, dun po sa ating National Health Insurance Policy, yung batas natin, malinaw po itinakda ron ng mga gumawa ng batas, itong mga congressman at senador natin, na dapat may reserve fund ang PhilHealth. Ano po yung definition ng reserve fund? Ito po yung pondo na dapat hindi ginagasta ng PhilHealth. Kumbaga, dapat may backup ka. Kasi, alam niyo po, fino-forecast lang kung magkano ba talaga yung magagastos ng isang insurance company sa isang taon. Ine-estimate mo yan using different parameters. Pero kailangan mong pag-aralan yung probability na magkakasakit, yung lahat ng miyembro mo, magkano yung mga posibleng gastusin yan. At yun po ang importansya ng may reserve fund. Kasi maaaring lumagpas sa estimate mo. Kung lumagpas, meron kang reserve fund. Kung hindi lumagpas, o di mabuti, may savings ka. Ang surplus, ang ibig sabihin ng surplus ay beyond the reserve fund. Kung may sobra ka pang pera nang higit sa reserve fund mo, yan ang surplus mo. Pero kung titingnan niyo po, ang financial statements ng PhilHealth ay negative na ang equity nito. Meaning, ito yung dinideklarang reserve fund na hindi nga natin malaman kung magkano ba yan. Kasi sabi ni Senator Grace po, 600 billion. Kaya nga sinagot na yan ni, alam mo, Ma'am Shelo, sinagot na yan ng PhilHealth. Hindi ba kayo nasasatisfy doon? Yun ang mahirap Ngayon kasi, bidang-bida to si Shelo Magno sa mga DDS. Na parang hindi naman niya naiintindihan na may malaking pagkukulang. Hindi naman yung gobyerno Sino ba dapat sisihin, Ma'am Shelo? Di ba sisihin mo dapat yung PhilHealth? Mamaya, magpapaliwanag po pakinggan nyo magpapaliwanag mamaya ang Department of Health. Ng presidente, 500 billion. Nung isang araw, nagpa-interview ang PhilHealth, sabi nila 431 billion. So magkano ba talaga, kuya? Okay. Ngayon, sabi mo nila, yung problema ng PhilHealth, kailangan ma-hospital ka o talagang matinding sakuna sa kalusugan mo para makapag-benefit ka, no? Sabi nilang itinaas daw ng mga benefits packages. Pero ang sabi ng mga miyembro, yung support value o yung kontribusyon ng PhilHealth, kung sakali iawas na yung professional fee, iawas yung mga gamot na wala sa formulary, kumbaga kulang. Kaya parang tila marami naman pwedeng expansion pa o paggamit ng pondo like ambulant care, emergency care o annual physical check-up na sa ngayon hindi available. Kailangan ka pang magkasakit ng matindi para mag-benefit sa PhilHealth. Tama po yan, no? Kulang na kulang po talaga dahil ang nako-cover lang ng PhilHealth ay halos mga 15 to 20%. Alam niya pala Alam mo pala, Ma'am Shelo Magno Alam mo pala kulang na kulang yung serbisyo ng PhilHealth Ba't sisisihin mo ngayon yung gobyerno? Diba, alam mo naman pala yung PhilHealth may pagkukulang Kasi nga, ayon dun sa mamaya sasabihin ng Department of Health, ang dapat reserve fund lang ng PhilHealth, 280 plus, 200 something billion. Pero exceed na sila. Sobrang exceed na yung reserve fund nila. Na ayon daw sa batas na hindi nabawal yung ganun. Mamaya maliliwanagan tayo dyan. Ang mga gastusin natin. At kadalasan po, kailangan pa talagang ma-ospital. May mga nagme-message po sa akin na sinasabihan sila kailangan naka-confined ng 24 hours bago sila makapakinabang sa PhilHealth. Pero actually, may sinimulang programa po ang PhilHealth. Ito yung tinatawag na konsulta package. Correct. Konsulta package, lahat po ng miyembro ng PhilHealth, which means... Hindi nga ganun Alam natin yung konsulta package. Dapat sinagot mo Sinagot mo yung tanong, Shelo, na yung mga yung mga yung mga contributors na pag nako-combine, sobrang walang niya ang ginagawa ng PhilHealth. Yung i-consulta kasi sinasabi mo ng PhilHealth, yung i-consulta na yan, hindi maaabot yan, lalong-lalo na ng mga matatanda. Kasi kailangan mag-aano ka pa online. Hindi ganun ang buhay kasi. Hindi lahat nabubuhay sa online Real life dapat Ang gusto kasi ng taong bayan, real life. Pagpunta namin ng ospital, dala-dala namin ayon sa Universal Health Law, dala-dala namin yung valid ID lang, papakita namin ganon, magbe-benefits na kami. Diba? Pansin nyo ba sa lahat ng kilos nila ay pumapalpak sila sa lahat ng pagkakataon dahil mismong si Lord Jesus na ang mismong kumikilos para makita lahat ng kamalian nila. Nice.
populasyon ng Pilipinas ay may intake, kumbaga may check-up. Kasama po dyan ang laboratory, x-ray, iba-iba, mammogram. At ang budget na nilalaan ng PhilHealth dyan ay 1,700 per head. So, Alright. kaya sinasabi kong mali-mali yung datos ng presidente kasi sabi niya, ang budget lang daw ng PhilHealth ay 150 billion a year. No? Kung dito pa lang sa consulta package, kung 1,700 per person at may 114 million Filipinos, that's already at least 190 billion pesos. Correct. Pag minultiply mo at ni-round mo. Pero nga, hindi naman lahat yun eh. Di ba? Ba't ita-times mo sa 114 million Pilipino? Bakit? Pare-parehas ba kami ng edad? Dinadivert niya sa mali eh. Dinadivert niya eh. Bakit ita-times mo sa 114 sa buong populasyon natin? Bakit ita-times mo? Pare-parehas ba tayo ng edad, karamdaman? Pare-parehas ba tayo membro ng PhilHealth o hindi? Ba't ita-times mo sa ganun? Ang layo ng paliwanag niya eh. Ginugulo niya eh. Kita nyo? Oh. So, saan galing yung 150 billion ng Kita mo, presidente? tinimes niya lahat oh. Tignan mo oh. 14 million Filipinos, that's already at least 190 billion pesos. Oh, kita mo, tinimes niya sa buong Pilipino. Ano to? Tatamaan tayo ng Ebola virus, lahat tayo gagamit ng PhilHealth. Kasi yung PhilHealth, gaya nga nung ni-explain, alam mo ang PhilHealth, hindi maintindihan ni Cielo Magno eh. Ang PhilHealth, sabi nga nung Department of Health, para yung paluwagan. Mamaya may explain na maigi. Ang PhilHealth, para yung paluwagan. Kung ikaw ang sasahod, sa'yo lahat ang pondo. Ganun yan eh. Parang paluwagan. So, alimbawa, nagkasakit si Mami Irene. Si Mami Irene gagamit ng paluwagan. Ganun yung PhilHealth. Oh, ngayon, nagkasakit si Daddy Armin. Siya gagamit ng pangalawang ng PhilHealth. Ganun yun eh. Ganun ang PhilHealth sa atin eh. Para siyang paluwagan, umiikot siya. Hindi naman palaging ikaw ang gagamit kasi nga isang beses ka lang na maggagamit ng PhilHealth kung talagang may karamdaman ka, di ba? Oh. Paano siya? Ginawa niya, tinimes niya. Pag minultiply mo at ni-round mo. So, saan galing yung 150 billion ng presidente? Diba? I-consulta pa lang yan. Actually, nagkaroon po kami ng estimate ng mga doktor at ang tinitingnan natin kung matino yung pag-implement ng existing package na ha, yan po ay aabot sa halos 350 billion pesos. Per year. Okay. Yes, so kung yan ang estimate, dapat ang reserve fund mo, umaabot dapat ng 700 billion a year. Correct. Hindi pa pwede yun. Sabi ng Department of Health, bawal yun sa batas. 200 lang ang dapat. Pero yung sabi nila, yung i-hospital, nung nakausap namin yung PhilHealth, ilan yung mga ospital at mga health facilities na nag-offer ng e-consulta. Karamihan pa malayo dun sa mga last mile, towns and areas natin. Parang, paano yun? Hindi naman aabot sa mga tao. Kailangan talagang magpakonsulta, pero wala naman yung health. Yun ang sinasabi natin. Bakit ita-times mo yung e-consulta sa buong populasyon? Yung iba nga, hindi naaabot ng technology. Kailangan magla-login ka muna sa PhilHealth. Hindi nga accurate yung e-consulta eh. Kaya nga, para sa akin, failed yung e-consulta. Ako nga, ngayon ko lang nalaman yan eh. Ngayon ko lang nalaman yan eh. Pero magla-login ka pa online kung anong schedule mo. Paano yung kung kailangan mo na, wala kang alam sa technology? Katulad ng mga ibang loyalista, kaya napanalo si BBM, nagulat sila, akala nila, porket malakas sila sa social media, akala nila sila na mga mananalo. Nagulat sila. Ginulat sila ng mga loyalistang walang alam sa social media. Pero mo, umabot sa 31 million ang boto. Oh. Hindi kasi nabubuhayan ng tao lahat sa social media. Mali lang yung concept mo eh. Exactly. Kasi po sa 1,700, matagal na rin pong sinasabi ng mga doktor na napakababa ng rate na yan. So kung ganyan kababa yung rate, kahit nasabihin mo pang nag-exist yung programa, pero walang mga service providers na gustong mag-affiliate sa PhilHealth, ay hindi po magagamit yung ganyang serbisyo. Alam niyo po, gusto ko rin nga linawin kasi baka iniisip ng mga tao ay pagka zero budget, walang pera ang PhilHealth. So magkakapera po ang PhilHealth dahil ang mga manggagawa automatically withheld. Wala tayong choice eh. Bawas yan sa sweldo natin. Ang malaking problema po ay
hindi tumutugon yung gobyerno sa sarili niyang responsibilidad. Kasi Oo. yung mga manggagawa, we contribute. The Oh, government, according to our laws, should contribute. Correct. kaya nga ang tayo nagko-contribute. Pero tinanong mo ba yung PhilHealth? Kung ginagawa niya yung benepisyo namin. Yun ang problema Yun ang problema Sinasabi mo, tayo nagko-contribute, automatic kulong Iba yung contribute na, talaga nakakulong ka. Alam mo yung automatic kaltas, pero sila ba, automatic ba tayong natutulungan? Yun ang mahirap Yun ang mahirap. Dapat yun ang tinatalakay mo. Yung PhilHealth ang ginigisa natin dito. Bakit natin ginigisa yung gobyerno? Yun ang hindi ko maintindihan sa'yo, Shelo Ay, pero yan po yung tinatalikuran niya, kaya ako nagagalit. Kasi Kaya nga bibigay nga sa PhilHealth. Anong gagawin ng PhilHealth? Hatiin. Hindi mo ba narinig yun? Ini-invest nila yung pera natin na subsidy ng gobyerno. Hindi mo narinig yun, Shelo? Anong sabi ni presidente ng PhilHealth? Umaapaw overflowing of money ng donation. Tapos, yung mga ospital, hindi na babayaran ng PhilHealth. Yung mga contributor, 20% lang, 10% lang. parang binabastos tayo ng gobyerno. Kumbaga, kukunin yung kontribusyon ng mga direct members, yung premium, para ayuda na naman doon sa mga hindi nagbabayad o yung indirect. INC, sorry PhilHealth ang problema, paninindigan ko yan. Sorry sa'yo Okay? PhilHealth ang problema, mamaya malalaman mo. Ayo, sorry sa'yo pare sorry talaga, pero PhilHealth paninindigan ko yan. Members dahil sila mahihirap at walang kakayanan. Pero ang problema mo dyan, sabi nila universal healthcare law, Yeah. hindi rehistrado. At ang PhilHealth, tila hindi yata sinusuyod yung mga hindi pa rehistrado. Kailangan ka magparehistro. Para ka mag-benefit dyan sa sinasabing universal healthcare. Opo, actually may database na rin po ang PhilHealth. Minsan kapag na-ospital kayo at sinabi niyo wala kayong trabaho or senior citizen kayo, ay dapat lilitaw kayo sa database, pwede nilang i-encode. Kailangan lang po ina-update natin palagi yung status natin para mapakinabangan. Kita mo? Ba't a-update mo yung status mo? Sa Universal Health Law, ang sabi, lahat na tayo kasali. Pero, ang labo ng paliwanag mo, Shelo. Ba't, akala ko ba Universal Health Law? Nireact nga namin dito yun Akala ko ba lahat kasali na? Dapat they should cover mga 60 to 70% of the cost of healthcare. At malayo sila doon. Kaya lang po, parang may taliwas or may mali doon sa sinasabi ng ating mga politicians. Kasi sinasabi nila, hindi nila binibigyan ng pondo yung PhilHealth bilang kaparusahan. Kaya ang pinaparusahan po nila dito kung hindi natin ibibigay, una, yung obligasyon yun, hindi nyo ginagawa. So pangbabastos yan sa taong bayan. Pangalawa, kung hindi nyo bibigay yung entitlement na pondo ng PhilHealth, ang mananagot ng premium ng mga hindi nakakapag-contribute ay mga ordinaryong manggagawa. At pangatlo, Hindi. Ba't sila nag-i-invest? Bakit sila nag-i-invest, Shelo? Bakit sila nag-i-invest? Ikaw ba naman, natural na tao, ikaw, ikaw may sobra kang pera, ini-invest mo. Pero ikaw, kung sapat ang pera mo, mag-i-invest ka? Sige nga. Sige nga. Binabasihan ko to sa hearing sa sagot nila sila mismo nagsabi ininvest nila yung pera sa mga multi-million company na sigurado daw ang balik ng kita. Ikaw ba naman mag-i-invest ka sa bulok na serbisyo mo? Sige nga. Bakit di mo pukusan yung PhilHealth? hindi natin mas lalong mapapalawak. So anong sinasabi natin? Business as usual na lang? Ito sa klase ng serbisyo na hindi naman tayo masaya. Okay. Bakit? Gobyerno ba yung nagsiservisyo? PhilHealth yun Kita mo.
nagsiservisyo na hindi tayo masaya. Hindi talaga kami masaya sa PhilHealth. Oh, sino dapat sisihin? Yung gobyerno? Eh kahit tumatungal kami, gobyerno, bakit ganon? Oh, sa kami ano ng public hospital? Sir, sorry po. Yung PhilHealth nyo may problema. Oh, yun ang babato sa amin ng gobyerno. Alam mo, Cielo, umarap ka sa realidad ng buhay sa ospital. Humarap ka sa realidad ng buhay ng ospital. Hindi yung sinisisi mo, ang layo ng objective mo. Sinisisi mo gobyerno dahil doon sa subsidy. Na ang problema natin dito is serbisyo ng PhilHealth. Hindi natin problema ang gobyerno nandyan yan, may DOH pa nga eh. Nandyan yung gobyerno. Hindi pa sarado yung PhilHealth. May DOH pa tayo, may PCSO tayo. Anong nangyayari sa'yo? Ang hinaing naman ng mga ospital, yung service providers, abay minsan napakabagal ng PhilHealth magbayad. Oh. Meron din namang mga health centers na parang nandadaya. Oh. Mga dapat, kunyari, flu lang. Bigla naging parang tipong chronic or acute ailment para mas malaki yung sa PhilHealth. Paano yung issue na yon, yung corruption? Both sides, supply-demand. Oh. Tama po. Actually, madalas na rin po yung mapag-usapan, ano? At dito po sa mga doktor, sa mga ospital na hindi nababayaran, marami na nga rin pong nagre-reach out sa akin na yung lalo na yung mga maliliit na ospital. Taon bago sila mabayaran ng PhilHealth. Nagsasara na po sila. Yung mga gantong mas maliliit na ospital din ang nagki-cater dito sa mga lugar na malalayo sa center. So nakakabahala po yung ganyang usapin. Minsan naman po ang sinasabi ay anong pananaw mo dun? Sino pupukpukin mo? Cielo. Sa hindi nababayarang ospital, sino dapat pukpukin? Gobyerno? Gobyerno na naman may kasalanan? Sino pupukpukin doon? Sa isyong ganon, pending payment. Lalo na yung maliliit na rural hospital na, sino sisisihin mo doon? may PhilHealth ang pasyente. Ito meron kasing mga nagsusulat sa akin directly, kinukwento yung kwento nila. May cancer ang kanyang magulang, tapos nagpa-ospital, entitled sila sa PhilHealth dahil senior ang magulang. Yung hospital mismo yung nagsasabi na, ma'am, sa Malasakit Center na lang natin i-charge. Mas madali. Kasi yung PhilHealth, ang dami pa pong hihingin at hindi kami sigurado kung makaka-reimburse kami. So itong mga ganitong sitwasyon na, well, we know Malasakit Center was started by a politician and is associated with the politician. Ito yung mas nakakalungkot kasi sinisira natin yung mga stable na programa na may potential na ma-institutionalize para mas mapadali yung buhay natin. Nasisira. Tapos doon tayo napupunta sa mga programa ng mga politicians. Yung corruption po, ang dami talaga eh. Alam mo kaya hindi magtatapos dito sa budget yung usapin ng PhilHealth dahil ang dapat na susunod dyan yung organizational reform ng PhilHealth, yung mga korupsyon sa PhilHealth. Dapat tuloy-tuloy na usapin. Kita mo, alam mo pa na yung problema, PhilHealth eh. Ba't sinisisi mo gobyerno? Pinromote mo pa si Bongo. Kita mo, hindi. Ang alam niya, si Bongo ang may-ari ng PhilHealth. To, makinig ka makinig ka para, Cielo, makinig ka. Makinig ka dito sa Department of Health. Makinig ka para malaman mo ang totoo. Hindi mali yung sinasabi mo eh. Dito tayo. So tama ba yung pagkakaintindi ko nun? At bakit nga ba, I mean, what is there to understand about the money that PhilHealth has, and is it spending its money efficiently? So, tama yung pagkaintindi mo, Gretchen. You understood correctly. However, I regret that how they communicated it is not the right way. Insurance contract liabilities, or ICL, as it's becoming popularly known, you can compute it many ways. Yes, it is required among all insurance agencies, pero hindi kasi lahat ng insurance pare-pareho eh. Meron kang pension fund, in which case, pag ikaw, pumirma ka ng insurance contract, sinabi na, life insurance, that's you said, life insurance, I'm gonna pay premiums, di ba, for a certain number of years, and then when I pass away, which is the concept of life insurance, your beneficiaries get it, whatever the face value is. That's not how PhilHealth is. Kita mo? Napakalinaw. Kaya mali yung sinasabi mo, Cielo. Tinatimes mo sa buong populasyon. Insurance yan eh. Tinatimes mo sa buong populasyon eh. Pay-as-you-go social health insurance fund.
The ICL for PhilHealth should be less, much less than 1.1 trillion. Ladies, yeah, exactly, diba? Here's the problem. Ang tingin kasi ng karamihan is dapat yung reserba, as it's popularly known, reserba ng PhilHealth, sagarin natin yung 1.1 billion kasi hindi natin alam, baka kailanganin natin hanggang tumanda tayo. However, kayo ba, when you have health insurance, do you just pay once in your life and then you don't pay again the next year? Every time you pay each year, it is assumed that someone else used what you paid. Sabi nga sa paluwagan, di ba, pag naghulog ka, Teka lang. Lalakasan natin. Ito malakas. Bakit nga ba, I mean, what is there to understand about the money that PhilHealth has, and is it spending its money efficiently? So tama yung pagkaintindi mo, Gretchen. You understood correctly. However, I regret that how they communicated it is not the right way. Insurance contract liabilities, or ICL, as it's becoming popularly known, you can compute it many ways. Yes, it is required among all insurance agencies, pero hindi kasi lahat ng insurance pare-pareho eh. Meron kang pension fund, in which case, pag ikaw, pumirma ka ng insurance contract, sinabi na, life insurance, let's use that, life insurance, I'm gonna pay premiums, di ba, for a certain number of years, and then when I pass away, which is the concept of life insurance, your beneficiaries get it, whatever the face value is. That's not how PhilHealth is. PhilHealth is actually a pay-as-you-go social health insurance Ayan fund. na malinaw ang PhilHealth, pay as you go. Kumbaga, pag tayo na ospital, pay as you go. Sila yung pinakasusi para makalabas tayo. Yun eh. Okay. The ICL for PhilHealth should be less, much less than 1.1 trillion. Ladies, yeah, exactly, diba? Here's the problem. Ang tingin kasi ng karamihan is dapat yung reserba, as it's popularly known, reserba ng PhilHealth, sagarin natin yung 1.1 billion kasi hindi natin alam, baka kailanganin natin hanggang tumanda tayo. However, kayo ba, when you have health insurance, do you just pay once in your life and then you don't pay again the next year? Every time you pay each year, it is assumed that someone else used what you paid. Sabi nga sa paluwagan, di ba, pag naghulog ka, may gagamit na kasi hindi ka nagkasakit that year. But in another year, na naghulog tayong lahat at ikaw naman yung nagkasakit, ikaw yung tatanggap ng tulong Kita ng mo? Ganun. Parang paluwagan. 'Di ba? Kung sino yung yung namatay, sa kanya siya mag-benefit ng PhilHealth. Dito may na-aksidente, siya mag-acquire ng PhilHealth, yung pondo. Ganun. Hindi gusto sabay-sabay. Diba? Ang ini-explain ni Magno, kung parang sabay-sabay tayo magkakasakit. Kukulangin pa daw yung pondo ng PhilHealth kasi tinimes niya yung populasyon, lalo na yung i-konsulta daw. Paano daw kung lahat nagkonsulta? 1,200 times 100 million. Kita mo ang labo ng paliwanag ni Magno dito sa Department of Health. Sige, diretso. PhilHealth. That's how it should be. And at the end of the year, as much as possible, 0-0, except for a 2-year reserve. Now, what's a 2-year reserve? The 2-year reserve is computed by looking at the program expenditures for 2 years. And when the board reviewed the program expenditures for the past 5 years, 2019 up to 2023, it was only at 140 billion per year. So 140 times 2 is 280. So 600 is too high. By law, it should only be 280. Kita mo? Ayon sa batas, 280 lang ang PhilHealth reserve. 280 lang pero umabot ng 600 billion. Napakalinaw niya, no? Napakalinaw. Hindi siya pwedeng mag-exceed ayon sa batas. Umabot na siya ng 600 billion. Samantalang yung serbisyo natin, hayop. Ginawa tayong hayop. Doon lang tayo sa totoo. Wag natin ibaling to sa mga pamimiki. Health to eh. Health to. Underspending nga ang PhilHealth. Hindi sila gumagastos. Iniipon lang nila yung pera. Pero ikaw, pagdating mo sa ospital, bibigay sa'yo 10%, 20%. Pero 600 billion yung nakatabi nila na dapat 280 lang. Ayan ayon sa batas. Hindi yung minamanipula nyo yung pag-iisip ng mga taong bayan katulad nito ni Sara Duterte. Wala na daw tayong PhilHealth. Pwede ba naman yung ganon? Yan ang totoo sa atin. Maging totoo tayo. Health to, PhilHealth nga eh. Tapos,
Imbis na ang tagal mo nag-contribute, putik, ibibigay lang sa'yo, gagarampot. Samantalang buong Pilipino ang nagko-contribute, halos buong Pilipino na. Tapos bibigay sa'yo ang benepisyo mo, parang paluwagan, ibibigay sa'yo. Garampot 10%, parang paluwagan niyang PhilHealth. Na kung sino may kailangan, kung sino sa sahod, sa kanya. Tapos bibigay sa'yo, garampot. Ba't ganun? Oh, yun ang kailangan maunawaan ng taong bayan eh. Na ang PhilHealth po parang paluwagan. Pag ikaw ang nangailangan, ikaw ang magbe-benefit. Oh. Hindi, paliwanag nila. Kulang pa rin yung PhilHealth. Zero subsidy kasi ganito. Kaya nga siniro subsidy. Kasi yung pera nila, hindi nila ginagalaw. Saan nila dadalhin? Investment. Papayag ba kayong ganon? Ha? Papayag kayong ganon? Minsan mo lang gamitin yung PhilHealth para sa pamilya mo, para sa'yo. Wala kang aasahan kundi yun dahil naniwala ka na maabang panahon na ang PhilHealth ay nandyan para sa'yo. Kasi nga, kinulong ka niya sa sistema ng paghuhulog. Na ayaw mo man sa gusto, maghuhulog ka dahil inutusan ka ng gobyerno. Oh. Tapos, nung na-hospital ka, putek, 100,000 yung bill mo. Ano, magkano sinagot? 10,000? Kasi nga, 10%. Oh. Pero mo 10%. Wala pa sa mga kulangot ng PhilHealth yan. 600 may umaapaw pa silang 280 less 600 billion. Magkano pa umaapaw na pera nila? 380? Ay, 320? Oh, papayag kang ganon. Wala ka ng minimum wage ka. 10,000 lang sagot sa bill mo. Oh, diretso natin ha. Okay, but I think, Dr. Domingo, I think naman we all understand yung sentiments ng tao. Also, where it's coming from, I myself, I contribute to PhilHealth personally. Oh. And I tried to kind of get, one time I got hospitalized, I think I got 6,000 or 8,000 pesos back. But my bill was like a lot higher than Yeah, that. how much was your bill? It was Roughly? maybe, I think, 70,000. Oh, there you go. Diba? I mean, 10%. That's Oh, actually the kita problem. mo? Oh, kita mo si Ate Ganda na ospital, 70,000, sinagot 7,000. Ayan o, realidad yan. Yung host na ospital pala 70,000, ang binigay ng PhilHealth 7,000. Hindi ka ba magmumura niyan? Ayan o. Live na live o. Na hospital siya. Puti ko. Mapapamura ka talaga eh. Kita mo. Umasa si ate. Tagal na naguhulog siguro nito. Tapos na hospital ka. Putik 7,000 lang. Putik ako nga. Masaklap. Wala eh. Wala akong nakuha eh. Pinaabunuhan pa sa akin yung resibo. Bibili muna ako, tapos re-reimburse. Pag reimburse ko, putek, nakuha ko 10% pa rin. Oh. Pag binalik natin yung unused funds, sige nga, kaya bang pondohan ng PhilHealth yung 50% ng bill mo? That's the data. You see, I'm looking at your faces right now, ladies. That's the problem. The more we say, ibalik ang pera sa PhilHealth, the more you incentivize behavior that, the money is coming back and I don't need to spend it. Oh, kita Whereas mo? if you're in a government Yun ang iniisip ng PhilHealth eh. Yun ang iniisip. Di ba? Na may papasok sa kanilang pera kaya hindi sila galong gumagastos. O ngayon, zero subsidy sila. Mapipilitan silang gumastos ngayon. Oh, mapipilitan sila. Imbis na ipa-invest nyo sa tao, bigay nyo yung tao. Oh. agency and the Congress tells you, what is your utilization rate? In 2024, the utilization rate of PhilHealth was just at 61%, latest data. Baka naman tumaas, we're hoping. Pero so far, 61% is not high. So it doesn't make sense. Ano yan, there's a, may pinost si Secretary Ted, there's a famous UN... Pero mo 61% lang palang utilization nila, ibig sabihin yung paggastos nila sa mga contributor? Ano yun? Ba't 61%? Ibig sabihin,
Yung 39% nakakaligtaan pa nila. Ano ba yan? Oh, tama ba yun? Health insurance ka, ganun ang gastos mo. Health, kalusugan, ganun lang. Dapat 100% kung maaari nga 200% eh. Kailangan maramdaman ka ng buong Pilipino. Tingnan mo. Personality na you don't throw money at problems. You make sure that you find out what the problem is, and the key here is to get PhilHealth to spend its money because it should not be hoarding money in the amount of 1.1 trillion. That's the other criticism, right? That the utilization is low. And yung typical na sinasabi ngayon ng mga tao, no, ng mga kritiko ay dapat dyan, hindi tapisan ng budget, dapat palitan yung mga namumuno. Kasi sila yung may problema kung bakit hindi na-utilize ng maayos yung pera. Pwede naman daw i-expand yung services, which I think, to be fair to PhilHealth, they are considering by next year daw. Or lakihan, no, yung 10%. Baka naman di 50%, baka pwede gawing 15% or 20% ng bill yung sagutin naman ng PhilHealth. Because it is an insurance fund, and you know, some insurance agencies, they pay a lot more than just 10%. You know, and sometimes when Precisely. yeah. Yeah, precisely. You're saying it correctly. The thing here is, how do we make sure na kaya nilang gastusin? Oh. Kasi to give a government agency money is one thing. For that government agency to be able to use the money is another. And historically, nakikita natin sa data natin, Philippine National Health Accounts. Like Ano sabi? Ano ba yun, INC? Wala pa nga eh. Naaprubahan na ba? Bago mo sabihin yan, okay? Hindi, alam mo ba yung akap? Hindi lang naman yung, akala mo ba yung mga akap-akap tupad-tupad na yan, puro Congress yan? Buong mga politiko yan. Ano ba yung inanaing mo? Ha? Ano ba yung inanaing mo? Ano ba yon? Tinanggalan ng Senado ang akap. Bakit binalik ng Congress for political ambition? Ngayon ka lang nakikin... Ano ba yung inanakay mo sa akap? Ha? Ano ba inanay mo sa akap? O ano ngayon? Yung akap ba, ano bang problema doon? Yung nasa ano? Yung nasa 2025. Alam mo, kung magpapadala ka, INC, kung magpapadala ka sa mga ganyan, kailangan mo, suriin mo muna maigi. Madaling magsalita, akap, akap, akap. Sa tingin mo ba yung akap hindi talaga nakakatulong? May nabalitaan ka na ba nakatanggap ng akap, hindi nakatulong? Ganun ka bumase. Hindi yung babase ka lang akap kasi na kay Romualdez. Diba? Putik, baka magparap ako dito na nakakatanggap ng akap, baka umiyak sa harapan mo. Sabi mo, magulat ka. Diba? Huwag mo munang husgahan. Okay? Kasi yung akap, malaking tulong talaga yan. Sabi mo, 18,000. Oh, 18,000. Ang sinasahod mo, bibigyan ka ng subsidy ng etong ano. Oh. Hindi, Mami Chris Rose. Huwag tayo umasa. Hindi nga tayo. Ikaw ba naman 18,000 magkakasya ba naman? Ano ba? Ayan na naman sinasabi ko sa iyo eh. Hindi nga tayo umaasa. May mga trabaho nga yung binibigyan nun. Ano ayuda ba? Hindi nga kasya. Ano ba pinaglalaban mo? Diba? Ano ba pinaglalaban mo? Sabihin mo nga, hindi yung... Sabi mo, di ba, roughly 70,000 bill. Para madali, 7,000 nilang sabihin natin para 10%. The latest data, current health expenditures, ganito nilang, tagalugin ko, sa 100 piso, ilang piso ang sasagutin ng PhilHealth. Yung latest data, 10 piso. Oh, aka kita mo? 10%. And Kita mo, dapat ba yan? 100 piso yung bill mo. Sasagutin lang 10 piso. Oh.
Tama ba 'yon? Oy, Sir Christian, hello, Sir Christian. Oh. 'Di ba? Kasi hindi ko pinopoint si INC, hindi ko siya tinitira. Ang pangit kasi nung sinabi niya na dapat hindi daw zero subsidy yung PhilHealth. Yung PhilHealth daw na pondo napunta doon sa AKAP. Paano mo na-compute yun? Nandun napunta sa AKAP. Kaya nga yun nga hindi ko maintindihan sa kanya Saan ka nakakuha ng computation na yung sa PhilHealth pinunta sa AKAP? Sige nga, saan? Para sa'yo, INC. Para sa'yo. Napupunta lang pero sa iba, hindi ganyan ang pananaw. Kasi bakit yung sinabi mo yung PhilHealth pinunta sa AKAP? Ano yun? Paano mapupunta yun sa ganun? Diba? Sinasabihan kita kasi nga naka-jacket ka dito. Mamaya, baka sabihin ng iba dito na nanonood, parehas tayo ng isipan. Tama. Pwede ba naman yon? Hindi naman naka-allocate dun sa ano na pinunta sa AKAP. Mga ewan ko. Your experience actually shows it. So you're correct. We have to break it up. The target is maybe, sabi nila conservative target, baka mga 20 or 30%. But the dream is kung kaya 50, why not? And it will involve fast-tracking claims, making sure you have the IT system, making sure that your they call it a quasi-judicial system. There are a lot of lawyers in PhilHealth, and for the longest time, the behavior has been to somehow, kumbaga, question, why are you paying like this? Let's hold on to that. Because the behavior has been like a pension fund. They keep on trying to meet the 1.1 trillion ICL. Hindi kasi you're getting it. Hindi kasi dapat 1.1 trillion. Let me get this clear. That means you're not in favor of giving a subsidy to PhilHealth. You're in favor actually of the zero subsidy to pressure PhilHealth to spend the money that it has to improve services because it already has money. That's correct. And it has 284 billion corporate operating budget. In fact, for 2025, the budget for benefits even went higher. I'll just glance quickly at my notes. 271 billion yung nakaprogram out of 284 for benefits next year. So I actually, ladies, I get frustrated parang on social media. I engage kapag mabait kausap pero pag medyo ad hominem hindi ko sinasagot. But a lot of people have this misconception na walang benepisyong lalabas. Napapakamot kami ng ulo, sabi namin, paano mo walan ng benepisyo? Meron 271 billion na roughly, tingin namin baka mga 71%, 75% pa lang yung kayang kainin doon ng PhilHealth kasi mahina sila gumastos Try ko explain, masyadong matipid. Try ko explain ganito. Parang ganito yung feeling ko, yung sentiment kasi next year, pwedeng magdagdag ng eye doctor, pwedeng magdagdag ng dentista. Kung bagay yung mga ganun ba, pwedeng i-add naman daw. Kung kailangan pa ng more ways or paglalagay ng pera, pwede naman daw ilagay sa mga ganung paraan. Dental treatments. Dental treatments, eye care or optometry services. Yeah, lahat nun ilalagay natin, Sean. Pero ganito kasi yan, you probably have read news releases na kami rin yung nagre-release na in-approve na yung dental benefit, 1,000 per person per year. Yeah. The process takes around 2 to 3 months right now, yung process nila, because that policy approved by the board has to be converted to what you call a circular. It has to be published in the newspapers. Then you have to have people inside the information technology department to somehow alter the programming code of what hospitals use to get paid. So the thing is, if we say that we add, there is always a lag time in implementation. It doesn't happen overnight. It will happen. We're going to look forward to it. But returning the money, so to speak, will just kumbaga incentivize. Let's keep it sasabihin ng mga taga-PhilHealth. Hindi lahat, by the way, internally in the corporation, there's also, shall I say, constructive turmoil. Kasi a lot of the people who understand are saying, ito na yung pagkakataon para magpakitang gilas tayo. And that's the effect that we want to happen. This 2025, with the 271 billion approved by the board for your budget in benefits, dear PhilHealth colleagues, let's make it clear to our people na kaya nating i-deliver. We trust na kaya nilang i-deliver. Pero itong warning na to, we look at it as a warning in a system of carrots and sticks. This is a very strong stick saying that if you don't spend your money, we're not going to add to a ballooning reserve already that you have. It doesn't make sense kasi Kita mo, kailangan nilang gastusin yung pera nila. Underspending sila Tapos pag binigyan mo sila ng pera, ganoon, i-invest lang naman ng PhilHealth. Hindi na naman nila gagastusin. Parang takot na takot silang gumastos sa Pilipinong nagkakasakit. Diba?
parang takot na takot kasi yung PhilHealth na gumastos dito sa mga tawag dito. Totoo, pero pare Jason, mahirap kasi ang mahirap ang private health insurance. Sa amin kasi, nung sa company ko, malaki. Putek. Mga 4,000 monthly. 4,000 monthly ang private health insurance. 4,000 yan. Tumataginting. Above pa. Depende sa bracket na kukunin mo. Mataas. Malaki dito pare, lalo na yung MaxiCare. Ang MaxiCare sikat dito eh. Ang MaxiCare, sikat yan. Talagang maaasahan mo naman. Hanggang sa ibaba ng mga anak mo, maaasahan mo. Pag pinakita mo yon, wala ka talagang babayaran, putik. Ganun kalupit yon. Pero ang taas naman ng mga premium na babayaran mo. Talagang lintik. MaxiCare, the best yan. MaxiCare, the best yan, putek. Para kang pulis sa ospital. Sir, pakita mo lang, MaxiCare po. Ay, sige, sir. Pagkakaguluhan ka pa. Tsaka ang kagandahan sa MaxiCare, saan ka man abutan? Private, public, saan ka abutan? Private, public, saan ka abutan? Hindi katulad ng PhilHealth. Kailangan public ka. Di ba nasaksakan na? Dali mo ako sa ospital, okay? Oh, ba't daw? Dito mo ako dinala sa St. Luke's. Bakit? Ospital to eh. Walang PhilHealth yan. Wala mong PhilHealth yan? Oo, pare. Balik tayo, dun tayo, pare. Walang PhilHealth yan. Hindi tayo papansinin dyan sa St. Luke's. Lilipat ka ngayon. Doon ka kailangan sa public. Ganun yan. Ganun dito, putik. Dapat maging, sabi ni Limuel, dapat maging competitive yung private insurance para naman ma-afford. Yun lang. Yun ang maganda. Babaan ng premium. Tsaka, kailangan magkaroon ng kompetensya tong PhilHealth eh. Sa gobyerno. Magkaroon ng kompetensya to para tuminuto eh. Grabe eh. Grabe talaga ginagawa sa atin ng PhilHealth eh. Diba? Hindi pa rin tapos sa INC. Pag nanganak asawa mo nyolo, libre ko. Ma'am Michelle Ann Castro, sa ibang asawa po, okay lang po. Ma'am Michelle, atandaan ko yan ha. Ini-screenshot ko yan ha. Sa ibang asawa ko po. Okay po. Pag nanganak ka, libre ko na. Charang sira ulo tong Limuel na to. Ano ko si Sarian? Hindi ako buntis. Sabi ni Mami Bengay. Hoy, Mami Bengay, pagaling po kayo ha. Ay, nasa ER ka pala, Ma'am. Mami Bengay. Mami Bengay, pagaling po kayo, Mami. Nag-aaway eh. Si INC ayaw tumigil eh. Hindi pa si INC kasi naka-blue. Ang sinasabi ko lang, baka paniwalaan ninyo yung sinasabi ni INC kasi naka-blue siya. Ngayon, narinig yan ako kay Atty. Libayan. Dapat dumutsin at chat yan, INC. Diba? Alam mo, INC, doon mo dapat sinachat yan. Pero pagdating kasi dito, mali ang pagkakaintindi mo eh. Pinapalabas nila doon, respeto kay Atty. Libayan, na pinunta sa AKA, pinunta sa ganon. Opinion nila yun eh. Siyempre, hindi ka naman namin kailangan paniwalaan dito kasi hindi ganyan yung opinion namin. PhilHealth yung pinag-uusapan namin dito. At si Cielo Magno. Dinamay mo si Romualdez, dinamay mo yung AKAP, ang layo sa topic. Diba? Ang layo sa topic eh. Diba?
Mamaya paniwalaan nila na ganyan ka. Ako hindi ako papayag kasi nga, hindi naman ganun yung usapan namin ni Cielo Magno kami. Pinunta mo si Akap, pinunta mo si Romualdez. Wala na daw yung podo yung PhilHealth, pinunta sa Akap. Wala naman kami sinabing ganun eh. Mami, pagaling ka, mami. Mami Bengay. Di ba? Makamalansi mo yung tao, INC. Wala kami sinasabi dito na ganon. Sana intindihin mo rin. Okay? Tsaka isipin mo, nakablo ka dito, INC. Okay? Nakablo ka dito. Isipin mo mamaya, sabihin nila, opinion ko yan. Diba? Mabuti na malinaw. Maya sabihin nila, ganun ako kakitid umintindi na sinasabi ko dito na yung Akap doon napunta yung sa PhilHealth. Hindi ko naman paniniwalaan yun. Ba't ko naman papaniwalaan yun at ba't ko naman pagkakalat sa inyo yun na doon napunta yung pera ng PhilHealth? Diba? Wala naman nakalagay doon sa 2025 budget na PhilHealth goes to Akap. Oh. Anong kuyog? Isa ka pa, Sebe. Kilala ko yan si INC. Tanga ka pala eh. Magtawag ka pa. Magtawag ka pa 15. Oh. Tanga ka pala eh. Susulsul ka pa eh. Para kang si ano eh. Sino ba tong One Squad Forever na to? Anak ng... Imbis na mababasa ko yung pangalan mo, wala kang pangalan, isa ka pa eh. Kaya nga eh. Ang may mali dyan ng Congress. Wala naman matinong politiko, INC. Ano ba inaano mo kasi? Ayaw mo ba tumigil talaga? Walang matinong politiko. Ano ba gusto mo? Parang gusto mo si Digong lang matino. Ano ba talaga? Ano ba gusto mo? Ano gusto mo? Yung Congress, kurakot naman lahat ng politiko eh. Wag lang puro Congress, senador, wala rin ba? Malinis sila doon, Angel. Ano bang inaano mo? Ang inaano natin dito sa channel na to, tayo, taong bayan, tayo magkakampi. Tingnan mo, nag-name drop ka pa, Congress lang. Lahat ng politiko kurakot. Ano ka ba? Wala ka bang tulog? Tingo. Yan sinasabi ko sa iyo, kapapaniw, nabubulag ka na ng ibang vlogger eh. Kaya mo sila kung makapolitiko sila, tayo magsama-sama dito. Hoy, Ma'am Gina Inglet. Kaya mo sila. Oh, pagkatapos si BBM, panibagong presidente na naman. Oh, titirahin na naman. Pero regarding PhilHealth, pinag-uusapan natin PhilHealth, ipaglaban natin ang ating karapatan. Benepisyaryo tayo ng PhilHealth. Hindi tayo dapat tumanggap lang ng 10%. Hindi ganon. Yun ang pinupunto natin dito. Hindi, si INC ang gusto. Ang gusto si Romualdez. Ang gusto, anak ng inano pa yung Pinoy. Halos lahat ng politiko kurap. Walang politikong hindi kurap.
Oh. Ang inaano natin dito sa kanila is yung para sa tao. Oh, sabihin mo, ba't inaano mo yung Quadcom? Syempre, inaano natin para sa hustisya ng mga EJK. Oh. Ganun lang tayo. Ba't inaano mo si Digong? DDS kami. Ma'am, wala akong pakialam sa inyo, DDS, mamatay kayo. Oh. 'Di ba? Para sana yung ginawa ni Digong, 'di ba, mga DDS, pagbayaran niya. Ano ba naman to, INC? Ang problema dyan, ayaw ibalik ni PBM sa BICAM. May karapatan nga siyang magbito. Binigyan na sila ng chance sa BICAM. Alam mo ba yung INC? Binigyan sila ng chance sa BICAM para ayusin yung budget. Nasa batas yun. Ngayon, nandito na si BBM. Alam mo ba, kailangan natin asikasuhin agad-agad yan. Alam mo bakit ba? Ito para maintindihan mo, INC ha. Ayoko na sana sabihin to. Ayon sa research ko, kapag hindi napirmahan ni BBM yan, uulit lahat yung budget. Uulit yan. Magkaka-confidential fund uli si Sara. Kung ano yung nasa 2024 budget, ayon sa konstitusyon, ayun ang magiging sa 2025 kapag hindi naayos ni BBM yan. Ganyan yan. Akala nyo yata madali lang sabihin, ibalik sa ibalik. Oras din ang inaabol dito. Kung hindi, ayon sa konstitusyon, kapag hindi naayos yan, babalik yung budget sa 2024, magiging 2025, same na pattern. Hoy, Sir Chris Angel, I love you. Sir Chris Angel, ha. Kung Sir Chris Angel, mahal na mahal ko to eh. Thank you, Sir Chris Angel, ha. Yun. Ha? Ngayon, kaya nga may veto power yung presidente para tatanggalin niya kung ano man ang hindi karapat-dapat o i-a-adjust niya. Ayun yun eh. Lagi kayo nakikinig sa iba't iba eh. Sa realidad lang tayo. Ayan sabi ni Jel, reenacted budget ang mangyayari pag di naayos ang budget ng 2025. Magkaka-confidential fund ulit si Sara. Yun, mauulit lahat yan. Ayon lang yan sa nabasa ko, ha. Ayoko na kasi ayoko na din kasi magtunog matalino. Hindi naman tayo matalino, nagbabasa-basa lang tayo. Pero sa pagkakaalam ko, uulit po, reenacted budget ang tawag yan. Ayon sa nabasa ko. Yun ang hindi sinasabi sa inyo eh. Ano daw? Nasa konstitusyon din na wala siyang... Ano ba to si INC? Ano ba binabasa nito? Serex? Darna! Kaya nga, Limwil, ang hirap pariwala. Alam mo ba yung... INC, alam mo yung Bito? Ha? Hindi yung Naruto, ha? Yung kapatid ni... Yung ni... Kakashi, ha? Si Obito. Hindi yun, ha? Baka isipin si Obito yun. Yung nagtaglay ng 10 tails. Hindi si Obito, ha? Bito power. Ay, isipin mo si Obito yung nagtaglay ng 10 tails. Hindi ganon, ha? Ewan ko ba, pare? Sinabi ko na nga yung Bito, di pa rin naiintindihan. Ewan ko sa'yo, INC. Hindi mo si Franz Castro. Ba't hindi mo yun? Ayaw mo kay Romualdez, gusto mo kay Franz Castro. Ano ba? Ano gusto mo ba? Hindi mo si Franz Castro. Ayaw mo kay Romualdez. Hindi naman, no?
Ewan ko dito, Mami Lourdes. May jacket pa, ang gulo-gulo. Kung ano yung sinabi nila bayan, nilalapat dito. Pinag-uusapan namin PhilHealth, pinasok yung akap. Pipilit mo ba talaga? Hindi kasi kami dito, pinapasok mo yung akap eh. Ewan ko. Hindi ko alam. Sir Eromed, hello. Ayan. Sirlene De Vega, Ma'am Gina Inglet, tawa ng tao. Ma'am Brenda Barton, Chupaing. Basta tayo, tuloy lang tayo. Sabi ko nga sa inyo, si BBM lilipas din yan, 6 na taon. Tapos na yan. Pero tayo, nandito tayo sa paninindigan na huwag nilang maliin ang ginagawa ng gobyerno. Dahil pag minali nila yung ginagawa ng gobyerno, nag-transition na naman tayo sa new government. Kawawa tayo, hindi sila. Tandaan nyo, tayo ang kawawa. Kaya tayo dito, pinipigilan natin ang posibleng mga katarantaduhan na ginagawa na itong mga DDS. Kasi sila makikinabang dyan. Tandaan nyo, sa ginagawa ng mga DDS, politiko lang makikinabang dyan, hindi tayong Pilipino. Gumising na tayo. Kailangan makinabang tayo. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma, Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.